Dalawang kongresista mula Luzon ang posibleng nasa likod ng iligal na paggawaan ng peking sigarilyo sa Pampanga, kung saan pinagtatrabaho pero hindi umano pinasasahod ang mga manggagawa. Ayon yan sa Department of Interior and Local Government. Nakatutok si Darlene Kai. We suspect there are two northern Luzon politicians behind it. Yan ang isiniwalat ni Interior Secretary John Vic Remulla sa inspeksyon kanina sa umano'y iligal na paggawaan ng mga peking sigarilyo sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga. Hawak na lang yung entire ecosystem ng illegal tobacco. Basta Luzon-based yung mga congressman eh. We are still investigating. Hindi ko mabibigay yung pangalan nila. Sila po yung mastermind or Yes. nagbigay ng permit? Sila ang mastermind, sila ang financier. Sinalakay ng mga otoridad ang compound na ito noong January 28 dahil nag-ooperate ng walang permit at gumagawa ng mga peking sigarilyo. Tumambad sa kanila ang kahon-kahong mga sigarilyo, raw materials, peking BIR stamps at mga makina sa paggawa ng mga sigarilyo. Inaresto ng mga pulis ang 6 na Chinese nationals na inabutan doon. Ito yung mga malalaking makinang ginagamit daw sa iligal na paggawa ng sigarilyo. Ayon sa DILG, sa isang araw umaabot sa 150 million pesos na halaga ng sigarilyo ang nagagawa rito kada araw. Ayon sa DILG, dumating sila bilang turista mula Marso hanggang Disyembre. Sa kanilang taya, nasa 4.5 billion pesos na halaga ng mga sigarilyo ang kanilang nagawa sa loob ng isang buwan. Tinukoy naman ng DILG ang incorporator ng warehouse bilang Samyang Global Corporation. Tukoy na raw ng PNP at kasama sa mga pagpapaliwanagi ng incorporator sa 3 Pilipino at 2 Korean nationals. Sinagip ng mga otoridad ang 60 manggagawang Pilipino na umano'y mga biktima ng human trafficking. Sa pilitan daw silang pinagtrabaho at pinatira sa barracks na ito pero hindi raw pinapasahod. Ayon sa PNP, may mga pagkakapareho silang nakita sa mga sigarilyong nakita rito sa Mexico at sa mga nasamsam sa mga naunang operasyon ng Highway Patrol Group noong December 31 sa Balete, Batangas at noong January 1 sa Malabon. Kaya kasama sa mga iniimbestigahan nila ay kung may iba pang nag-ooperate ng illegal na planta ng peking mga sigarilyo sa bansa. Reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Anti-Agricultural Sabotage Act ang haharapin ng mga suspect. Sinisikap ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng mga suspect at pamunuan ng Samyang Global Corporation. Bukod sa makasasama sa kalusugan dahil hindi pumasa sa anumang standards, malaki ang nawawala sa gobyerno dahil sa illegal na paggawa at pagbebenta ng mga peking sigarilyo. Ayon sa DILG, 30 billion pesos ang nawalang excise tax noong 2025 dahil sa illegal tobacco trade. Perang napunta raw sana sa healthcare system ng bansa. May babala ang DILG sa mga tindahang nagbebenta ng mga peking sigarilyo. Kung kayo po ay mahulihan ng illegal na sigarilyo, pati pa kayo ay makakasuhan ng non-bailable offense. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.